Malaya ka ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Ayun na nga, tama yung mga sinabi na yan nitong si Attorney Jimmy Bondok. Bago po natin umpisahan ang ating talakayan, gusto po muna nating magpasalamat sa ating mga bagong member dito sa PH Update. Again, wala pong pilitan, isang like at subscribe lang po, masaya na tayo dyan. Shoutout muna natin itong si Sir Verhil Albacete at saka dito kay Ma'am Jo Lucero. Maraming salamat po sa ating mga bagong member dito sa PH Update. Maraming salamat po sa pagpapamember. Isang like at subscribe lang po. Masaya na po tayo dyan. At kung gusto nyo namang magpamember, pangkapi lang po yan mga kababayan. Maraming salamat po kay Ma'am Jo Lucero at Sir Verhil Albacete. Maraming salamat po sa inyong pagpapamember. Ayun na nga mga kababayan, bago po tayo dumako doon sa banat netong si Sir Jimmy Bondok na kung saan hindi po tayo aabot sa ganitong sitwasyon kung hindi po tayo nagpabudol. Yun po yun mga kababayan, nabudol po talaga tayo noong nagdaang eleksyon. Aminin man natin at sa hindi, talagang nagkaroon po ng malaking budulan. Kumbaga, isa sa pinakamalaking budulan sa kasaysayan ng mundo. Hindi po Pilipinas, buong mundo po. No? Kasi yung pambubudol na ginawa ni Marcos Jr. ay matindi. Meron pa siyang nalalaman na continuity. Yung mga tumulong po sa kanya noong nagdaang eleksyon, sila po ngayong hinahabol ng kanyang administrasyon. Ironic. Dito sa video na to, tatalakayin po natin. Ito si Senator Rapi Tulfo. Grabe naman to mga kababayan. Ibang klase po itong nangyayari dito sa PCSO. Ayon po dito sa balita ng balita, isiniwalat ni Senator Rapi Tulfo na isang mananaya sa loto 20 beses nang nanalo sa loob ng isang buwan. Yan po si Lone Betor. Mga kababayan, ibang klase po. 20 times. 20 times po nanalo sa loob ng isang buwan. Parang yung naging mensahe ng ating ng ating First Lady dito kay Mel Robles, nasabay-sabay silang magiging milyonaryo, at yung siniwalat nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot na itong si Mel Robles at itong si Thinking Pinoy black ops ng administrasyon na to. Parang malapit na po ata tayong maniwala sa mga sinasabi nila, sa mga aligasyon na malalapit lamang dito kay Mel Robles umano yung mga nananalo dito sa loto na to. Yun po yung unang findings. Yun po yung siniwalat nitong si Senator Rapi Tulfo nung mga naunang hearing dyan sa Senado. Ang pinagtataka natin, ano ang naging laman nung committee report nitong si Senator Rapi Tulfo? Bakit po biglang tumahimik kayo? Ngayong talagang winawalang hiyana ang pondo ng PCSO. Kasi imagine, nananaginip ka? Nakikita mo yung hinaharap? Yung nakikita mo yung mga lotto winning combination bago pa to lumabas? Gano? 20 times? Anong discarding ginagawa nitong mananaya na to? 20 times sa loob ng isang buwan? Grabe naman po yan. Senator Rapi Tulfo, manawagan na kayo ng pagbibitiw. Sa bagay, kahit magbitiw naman niya si milyonaryo, no? Itong si Mel Robles, hindi naman maglalagay ng bagong PCSO General Manager na hindi makakapag-deliver. Diba? Bago po kayo ma-appoint ng mga posisyon sa pamahalaan, lalong-lalo na dyan sa executive, tatanungin muna kayo kung makakapag-deliver kayo. Ngayon, kung hindi kayo makakapag-deliver, hindi po natin alam kung ano yung di-deliver, no? Kung hindi kayo makakapag-deliver, hindi kayo maluluklok sa mga matataas na posisyon dyan sa executive department. Dapat makapag-deliver kayo. Sa tingin po natin, itong si milyonaryo, itong si Mel Robles, nakakapag-deliver. Kaya mapahanggang sa ngayon po, hindi pa siya natatanggal bilang PCSO General Manager.
No, dapat po itong si Senator Rapi Tulfo, manawagan na, ng pagbibitiw nitong si Mel Robles. Winawalang hiya po nila yung pondo sa PCSO. Nasa kabuuang 1.3 billion jackpot ang tinamaan ng dalawang mananaya nitong Enero. Tiba-tiba, lahat, milyonaryo na ba lahat? Loan better. At 20 beses nanalo sa loto sa loob ng isang buwan. Anong gagawin? S- Paano nangyari yun? Mga kababayan, mahigit 1.3 billion na po ang napapanalunan nitong si wala na habang si Mel Robles at habang siya ang may hawak doon sa route access diyan sa PCSO, asahan niyo na po na maya't maya merong nananalo diyan sa loto na 'yan. Wag na po tayong wag na po tayong magtaka diyan. Ano na 'yan, kumbaga pagka yang si Mel Robles ang nandiyan sa PCSO, ano na po 'yan talagang given na talagang maya't maya may nananalo o may pinapanalo? Sige, sa tingin po natin merong pinapanalo. Maya't maya merong pinapanalo diyan sa loto. Ngayon naman po mga kababayan, siguro itong si Senator Risa Hontiveros, nakaramdam, naramdaman na niya na masyado ng hindi nagugustuhan ng ating mga kababayan ang pinaggagawa niya dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito namang banat na 'to nitong si Senator Robin Padilla, napakaganda po nito mga kababayan. Ang sabi po nitong si Senator Robin Padilla, Senator Robin Padilla has expressed gratitude to Sen. Risa Hontiveros for not immediately ordering the arrest of Kingdom of Jesus Christ, KOJC, leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po dito sa Manila Bulletin, the Senate on Tuesday, March 12, issue show cause order against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy for unduly refusing to appear despite notice to the hearing of the Senate Committee on Women's and Children, Family Relation, and Gender Equality. Ang haba naman ng pangalan ng committee nitong si Senator Risa Hontiveros. So, okay yan. Okay yan, pero dapat mas maigi po sana yan, Senator Risa Hontiveros. Payagan nyo ng dumalo via Zoom, via virtual conference itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yung hiling, yung pakiusap sa inyo ng iyong mga kasama dyan sa Senado, mapagpagbigyan nyo na po, Senator Risa Hontiveros. Dahil hindi lang po si Pastor Apollo Kibuloy ang nababad light dito sa dito sa mga kaganapan na to. Maging ang opisina nyo po, maging kayo Senator Risa Hontiveros, ang dating sa ating mga kababayan, nakadapa na ang tao, sinisipa nyo pa. Yun po Yun po yun Meron ng kaso sa Amerika, kasalukuyang iniimbestigahan ang SMNI, prangkisa ng SMNI, pinasuspindi yung mga programa dyan sa SMNI. Ngayon, ikaw, dumagdag ka pa dito sa problema na to. Alam mo na na talagang bugbog sarado na ang tao. Talagang, kumbaga, may sugat na, dinidiinan mo pa At yung mga Pilipino po mga kababayan, di po nila gusto yung mga ganyang klaseng ginagawa ng mga politiko. No, hindi popular yung mga ganyang klaseng move. Magpakita ka na lang ng konting courtesy. Hindi na dito kay Pastor Apollo Kibuloy, Senator Risa. Doon na lang po sa mga miyembro nitong KOJC. Kasi ang nasasaktan dyan, hindi lang naman si Pastor Kibuloy. Hindi tayo miyembro. Hinahatid lang po namin dito yung mga kaganapan dito sa issue na to. At nakikisa tayo doon sa mga ibang pinaglalaban nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero itong si Senator Risa Hontiveros, kung hindi ka man sang-ayon doon sa mga pinaglalaban ni Pastor, galit ka doon sa mga programa niya sa SMNI o kung ano pa man binanat sa iyo dati, tingnan mo na lang Senador Risa, yung mga milyong-milyong taga-suporta nitong si Kibuloy. Magbigay ka na lang ng konting paggalang doon sa mga kababayan natin na yon. Bilang isang religious leader na lang,
Hindi bilang kaibigan ni Digong o meron binanatan ka dati o kung ano pa man yan. Doon na lang po sa mga taong sumusunod at naniniwala kay Pastor Kibuloy. Doon na lang tayo. Huwag na tayo dito kay Kibuloy. Doon na lang doon sa kanyang kongregasyon. Dahil maraming nasasaktan na mga miyembro ng kingdom sa mga pinagagawa nitong mga politiko na to. Sana naman mabigyan ng kahit kaunting courtesy itong si Pastor Apollo Kibuloy, nitong si Senator Risa Hontiveros. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito kay Attorney Jimmy Bondoc. No? Tama po ang kanyang tinura dito. No? Hindi naman sana mangyayari ito kung hindi natin binoto itong si Budulan eh. Pakinggan po natin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakinggan po natin itong ating mandirigmang senador. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, itong samahan na ito, walang iwanan nito. Ako po, katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan, kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta, unang-una, ni Pastor Kibuloy. Hindi po dahil sa pogi ako, ha. Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. Yo. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. Ano po talaga mga kababayan hati po yung sambayanan dito sa issue nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Marami ang nakikisimpatya na ating mga kababayan, lalo na yung mga talagang solidong Duterte supporter, hindi iwan niya si Pastor Kibuloy. Pero yung mga loyalista, naiilan na lang, at yung mga dilawan, maiingay po sila sa social media. No, talagang pinipilit nila, dapa na yung tao, sinisipa pa nila. Yung talagang gusto nilang dikdikin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ibang klase po. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi pwedeng ikumpara itong issue ni Pastor doon kay Senyor Aguila. Magkaiba po yan. As in talagang magkaiba yang si Pastor at itong si Senyor Aguila. Si Pastor Kibuloy, meron po siyang advocacy na tapusin ang local armed insurgency, yung armed struggle sa ating bansa. At yun, hindi pa presidente si Tatay Digong, yun na po talaga ang talagang pinaglalaban itong si Pastor Apollo Kibuloy. At napakalaking tulong po nun sa ating bayan. Hindi yun nakikita kasi hindi naman pinapublicize yun. Hindi po pinapublicize yun yung pagtulong nitong si Pastor Apollo Kibuloy para matapos yung local armed insurgency sa ating bansa. Napakalaking bagay po nun mga kababayan. No, yung ibang bumabanat kay Pastor, malay nyo po, isa po kayo doon sa mga nagbenepisyo sa naging tulong nitong tao na to. Kung meron man kayong anak na nag-aaral, at yung anak nyo, dapat sana na-recruit nitong mga makakaliwang grupo na to nang dahil dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa tulong niya sa pamahalaan para matapos ang local armed insurgency na to, hindi na-recruit ang inyong mga anak. Ngayon, kayo naman, talagang kasama kayo sa pagtira dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At nakakalungkot pong isipin na iba sa ating mga kababayan, hindi na po tinitignan
yung mga naitulong nitong tao. Doon sa KOJC, wala po tayo doon. Wala tayong issue, doon problema doon kasi hindi naman tayo kasapi niyan eh. Doon lang po tayo talaga doon sa advocacy niya na matapos ang armed struggle sa ating bansa. At 'yon ang nakakalungkot. Kung sino pa yung nakapag-contribute, hindi politiko. Hindi po 'yan politiko pero yung naitulong niya sa armed struggle matapos yung armed struggle sa ating bansa. Napakalaki po sa totoo lang. Sa lahat ng stasyon sa buong Pilipinas, wala po kayong makikita kahit isa na merong programa na kung saan dedicated lamang para matapos, para ma-unmask itong ginagawa nitong makakaliwang grupo na to. Nakakalungkot. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan! Kaya po, mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana huwag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay. Ito na po. Dito naman po, magsasalita dito itong si Sir Attorney. Attorney na yun. Attorney. Jimmy Bondoc. Meron po akong dalawang aawitin para sa inyong lahat. Ang unang awitin ay para sa ating dating Pangulo na si Mayor Rody Duterte. At ang pangalawa ay para sa ating magiging susunod na Pangulo, Yo. Inday Sara. Ang una ko pong awitin, ang pamagat ay ang tunay na laya. Ayun. May tanong po ako sa inyo bago ako kumanta. Hindi po ako rallyista, ako po ay katulad nyo. Ako po ay talagang nagmamahal lang sa bayan. Hindi po ako masyadong pwedeng sumigaw dahil pinaalagaan ko boses ko. Pero ang sumisigaw sa akin ang puso ko. Kailangan natin ng pagbabago. Meron po akong tanong, napakasimple. Malaya po ba tayo ngayon? Ako po ay talagang iwas na iwas sa politika. Lalo na nung pagkatapos ng ating administrasyon, paggalang lang sa bagong administrasyon, ako po ay tumahimik sa Facebook, sa Twitter, at kung saan-saan. Pero ngayon, nararamdaman niyo pa ba na maaari kayong magsalita? Hindi na eh. Na hindi na sensor, na hindi na delete, hindi nakakancel? Yan na nga mga kababayan, isa pa po itong issue na to. Alam niyo po bakit tumigil po tayo sa FB? Dahil masyado na pong mainit dyan. Yung ibang mga account kasi nagkaka-ban. Nagkakaroon ng community. Minamass report po. Kaya kung pansin nyo po, dito lang tayo sa YouTube kasi yaang Facebook, madali pong bumili ng mga tao para i-mass report ang isang page. Diyan sa tsaka napakarami pong trolls. Yun po yung natin, ayaw natin. Napakarami pong trolls diyan sa Facebook. Ako po ay isang artist, kahit nag-abogado na ako, I am an artist at heart. Napakahalaga sa akin ng malayang pamamahayag. Ano na lang ang gagawin natin kung ang magiging kulay ng bayan natin ay kapag may nagsalita ng konting kritisismo lamang, buburahin ka ng Ayun. lipunan. Pwede ba yun? Ito pong title ng kantang to ay Tunay na Laya. Huwag sana kayong makatulog. Pakinggan yung maigi at malalaman nyo na ito ay may kabuluhan pa rin hanggang ngayon. Malaya. Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Ayun na nga mga kababayan, dito na po natatapusin ang ating reaction video sa mga hindi pa po member. Magpo-member po kayo at kung hindi naman po kayo makakapag-member, okay na po yung isang like at saka isang like at isang subscribe. Maraming salamat na po. So Luis mga kababayan, magkita-kita po ulit tayo mamaya. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Mag-ingat po kayong lahat mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update.